Kamusta, mga minamahal kong kapatid? Naway sumainyo ang kapayapaan ng Panginoong Hesus sa inyong buhay at sa inyong pamilya rin. Amen! Ako si Per Antonio Jr. at narito ako mga kapatid upang manalangin kasama kayo upang magbahagi ng salita ng pagninilay at espiritual na gabay. Naniniwala ako na ang Diyos ay nais kang hipuin, nais kang palayain, protektahan, at hindi lang iyon, nais niyang gumawa ng isang napakagandang gawain ng pagbabago sa iyong puso. Pagkatapos ng panalangin, huwag agad umalis sa video. Gusto kong pahiran ng langis ang iyong buhay at naniniwala ako na magsisimula ng mangyari ang panahon ng mga himala dito sa aking buhay, sa channel at sa iyong buhay din. Amen. Bago tayo magsimula, gusto ko lang hilingin na mag-subscribe ka sa aking channel dahil gusto kong patuloy mong sundan ang mga panalangin mula umaga hanggang gabi. I-click mo dito, libre ito. Sa pindutang mag-subscribe at sa tabi nito ay lalabas ang isang kampanilya. I-activate mo rin ang kampanilya ng notifikasyon at piliin ang opsyong lahat. Ayos ba? Sa ganitong paraan, matatanggap mo sa cellphone ang susunod kong panalangin. Papuri sa Diyos. Kaya, mga kapatid, sisimulan na natin ang mensahe para sa araw na ito. Gusto kong basahin kasama ninyo ang isang talata na matatagpuan sa Galatia, Kabanata 1, talata 15 at 16. Pakinggan ang sinabi ni Apostol Pablo tungkol sa sarili niya. Sinabi niya, "Bago pa ako ipinanganak, pinili at tinawag na ako ng Diyos sa kanyang biyaya. Kalooban niya na ipahayag sa akin ang kanyang anak upang maipahayag ko siya sa mga hentil." Amen. Hindi ko alam kung alam mo, pero ang mga hentil ay lahat ng hindi ipinanganak na Hudyo. Na ako at ikaw iyon, tama? Tinawag si Paulo ng Diyos para ipahayag si Jesus sa mga tao bago pa man siya ipanganak. Ipapaliwanag ko ito. Madalas nahihirapan ang mga tao dahil hindi nila alam ang kalooban ng Diyos. Gusto talaga nilang malaman ang tawag sa kanila, di ba? Baka ikaw na nakikinig sa akin ngayon ay madalas ding nag-aaksaya ng oras kakaisip, ano kaya ang tawag ng Diyos para sa buhay ko? Ano kaya ang espesyal na plano niya para sa akin? Mga kapatid, naniniwala ako na inihahayag ng Diyos ang kanyang plano para sa bawat isa. Naniniwala ako na may tawag talaga ang Diyos para sa bawat tao. Pero kailangan lang nating mag-alala tungkol sa isang bagay. Tinawag ako ng Diyos para ipahayag si Jesus sa mga tao. Walang mas dakilang tawag kaysa rito, men. Kahit may ministeryo ng pagpapagaling, pagpapalaya at mga himala, lahat ng ito ay para ituro pa rin si Jesus Kristo bilang tanging daan, tanging katotohanan, at tanging buhay. Amen. Kahit si Jesus, noong narito siya sa mundo, gumagawa siya ng mga himala upang ipakita na siya ang anak ng Diyos. Kaya walang mas mataas na tawag kaysa rito. Ibig sabihin, hindi mo kailangang maghintay lang kung hindi pa ipinapakita ng Diyos ang tiyak mong tawag. Naniniwala ako mga kapatid na unti-unting ipinapahayag ng Diyos ang lahat. Amen. Hindi natin pwedeng tanggapin lahat ng pahayag sabay-sabay dahil magiging kampante tayo. Manlalamig tayo sa pananampalataya. Pero ang totoo, ang ating mga pagdududa at mga tanong ang siyang nagtutulak sa ating buhay. Makinig ka, ikaw na nakikinig ngayon. Hinahanap mo ang Diyos. Bakit? Dahil hindi mo pa nakakamtan ang kabuuan na gusto mo, ang kabuuan ng mga sagot. Hindi pa tunay na nagbabago ang buhay mo. Maaaring nandito ka naghahanap ng isang kasal, ng isang ministeryo, ng mas magandang buhay pinansyal, naghahanap ka ng mas malalim na ugnayan sa Diyos. Kaya ang kakulangang nararamdaman mo, kailangan yan para lalo kang maghanap, para lalo kang maniwala, at para lalo kang umasa sa Panginoon. Amen. Ayon kay Apostol Pablo, bago pa siya ipanganak, pinili at tinawag na siya ng Diyos sa kanyang biyaya. Mga kapatid, pagmasdan natin ang buhay ni Pablo. Hanggang sa ilang taon sa buhay niya, hanggang sa kanyang pagiging adulto, hindi pa talaga nasa gitna ng kalooban ng Diyos si Pablo. Siya ay bulag pa sa espiritual. May kagustuhan naman siya sa puso niyang sumunod sa Diyos. Pero dahil sa kanyang pagkabulag, nauwi siya sa pag-uusig ng mga Kristiyano at pagpapapatay sa kanila. Ginagamit siya ng dyablo, iniisip niyang sumusunod siya sa Diyos. Kaya bulag pa rin siya sa espiritual at ayon sa Biblia, patay siya sa espiritual. Gaya ko at ikaw na wala pa si Jesus noon, patay tayo sa ating mga kasalanan at pagkakamali. Kaya ano ang nangyayari?
Pinili na ng Diyos si Paulo bago pa siya ipanganak, ngunit dumating ang araw sa kanyang buhay na nagsimula nang magbago ang lahat. Ito ang araw na siya ay muling isinilang, ang araw na nagpakita sa kanya si Jesus sa daan patungong Damasco. Nagkaroon ng pangitain si Paulo at tinanong siya ni Jesus, "Paulo, bakit mo ako inuusig?" Akala ni Paulo na ang inuusig lang niya ay ang mga Kristiyano. Ngunit sinabi ni Jesus, "Kapag inuusig mo sila, ako ang iyong inuusig." Kaya mga kapatid, sa sandaling iyon, natupad ang panahon ng Diyos sa buhay ni Paulo. Amen. At pagkatapos lahat ng nangyari mula noon ay nasa plano na ng Diyos. Bagamat pinahintulutan ng Diyos ang mga nangyari noon, hindi pa iyon ang ganap niyang kalooban. Amen. Kaya naramdaman ko sa puso ko na dalhin sa iyo ang mensaheng ito ngayon dahil gusto kong maintindihan mo, minsan at para sa lahat, na ikaw ay pinili ng Diyos. May gawain ang Diyos sa buhay mo, hindi aksidente na interesado kang makilala pa ang mga bagay tungkol sa Diyos. Hindi rin aksidente na ikaw, siguro mag-isa riyan sa bahay o pamilya mo. Ikaw lang ang tanging nagdarasal, naghahangad na mas makilala pa ang nasa Biblia at nagdarasal dito kasama ko. Hindi ito aksidente. May plano ang Diyos sa buhay mo at sa pamamagitan mo. Maaaring magbago ang iyong pamilya, ang iyong mga kaibigan, ang iyong mga kamag-anak. Amen. Kailangan mong maniwala dyan. Kaya nandito ako ngayon para sabihin sa iyo, bago ka pa ipinanganak, may pinagpalang plano na ang Diyos para sa hinaharap mo. Pero ngayon, kailangan mo nang tumugon sa Kanya. Ngayon, buksan mo ang puso mo dahil nagawa na ng Diyos ang lahat ng dapat niyang gawin. 2,000 taon na ang lumipas. Sa krus ng Kalbaryo, natapos na ng Diyos ang dapat niyang gawin. At ngayon, nasa iyo na ang sagot. Nasa iyo na ngayon ang pagtalikod sa mga bagay na akala mo ay tama sa iyong mga paniniwala. Ngayon, tanggapin mo si Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya. Kapatid, hindi matatanggap si Jesus ng mayabang ang puso dahil ang mayabang ay hindi tatanggap kay Kristo. Bakit? Ang pagtanggap kay Jesus ay ang pagpapakumbaba at pagsasabing, "Mali ako hanggang ngayon. Nasa maling landas ako." Ito ay ang pagpapakumbaba at pagsisisi sa iyong mga kasalanan. Pagkatapos, papasok si Jesus at magsisimula ang kamangha-manghang gawain. Hindi ito ang buhay na laging maayos, mga kapatid. Pero tiyak na lahat ng bagay ay magtutulungan para sa iyong ikabubuti. Bawat pangyayari, sa totoo lang, ang buhay kasama si Kristo ay isang napakahirap na buhay. Masakit talaga, mabigat. Madalas bumabangon ang kaaway, maraming labang espiritual. At parang noong nandoon ka pa sa mundo, sa pag-inom, sa orgy, sa kasiyahan, parang wala kang gaanong laban, di ba? Dati, kakampi mo ang kaaway. Pero ngayon, kakampi mo na si Kristo at ang dyablo na ang kaaway. Siya ang kaaway ng ating mga kaluluwa dahil ngayon, nasa panig na tayo ng nagwagi. Aleluya! Napakabuti ni Jesus, mga kapatid, at hindi niya sinasayang ang anuman. Kinukuha niya ang bawat kahinaan mo at ang kapangyarihan niya ay nagiging ganap mismo sa mga sandali ng kahinaan. Ginagawa niyang magtulungan ang bawat maling desisyon at pagpili mo para sa ikabubuti. Subukan mong alalahanin ang isang tapiserya, halimbawa, tinitingnan mo ang isang alpombra. Kapag nilapitan mo ito, makikita mo lang ang mga sinulid, mga sangandaan doon, di ba? Naka-interlace. Hindi mo agad makikita ang buo, pero kapag umatras ka, mapapansin mong napakaganda ng sining sa alpombrang iyon. Ganoon din ang mga gawa ng Diyos. Hindi natin agad maiintindihan kung ngayon lang ang titingnan natin. Pero kapag tinignan ang kabuuan, makikita nating binibigyan tayo ng Diyos ng kakayahan at hinuhubog niya tayo. Kahit di pa natutupad ang mga pangako niya sa iyo, may isang bagay kang dapat kilalanin. Binabago ng Diyos ang puso mo, tinutulungan kang maging mas mapagpasensya at inililigtas ka sa kapahamakan at maling desisyon. Mga kapatid, kung bibilangin natin dito, napakarami ng mga pagliligtas na ginagawa ng Diyos para sa atin. Minsan mo na bang naisip, kung napasama ako sa taong yon, hindi ko alam kung nasaan na ako ngayon? Grabe, kung tinanggap ko yung negosyong yon, siguradong nagsisi ako ng todo. Mga kapatid, ganyan ang Diyos natin. Kapag kasama mo na si Kristo ngayon, hindi ka nalabas sa mga plano ng Diyos. Ngayon, iniingatan ka na ng Diyos. Ayon sa Biblia, hindi ka na magagalaw ng masama ngayon. Ang taong muling isinilang at kasama si Jesus ay hindi na kayang galawin ng kaaway. Amen. Mga kapatid, kailangan pa ring magbihis at gawin ang ating bahagi. Dahil kung hindi,
may isip mong ayos na ang lahat. Hindi ko na kailangang magdasal. Hindi ko na kailangang magbasa ng Biblia. Hindi na. Sinabi ni Jesus ito sa mga disipulo. Ang espiritu ay handa na, ngunit ang laman ay mahina. Magbantay at manalangin para hindi kayo matukso. Alam niyo kung bakit? Susubukan ng kaaway na gawin kang talunan at alipin na palaging lumilingon sa nakaraan at nagnanasa ng makamundong pamumuhay. Kaya, isa sa mga palatandaan ng espiritual na atake laban sa iyo ay kapag ang mga dating kasalanan, yung mga kasalanang nalampasan mo na, ay nagsisimulang bumalik sa buhay mo. Mag-ingat ka ng mabuti dito, ha? Eksperto ang kaaway sa paggawa nito ng dahan-dahan, hindi siya nagmamadali. Gusto niyang unti-unti kang madungisan na muling tanggapin mo yung dating buhay na meron ka. Doon ka magsisimulang panghinaan ng loob sa buhay at sa Diyos. Wala ka nang ganang magdasal o magbasa ng Biblia. Mga kapatid, ito ay espiritual na atake. Amen. Kung ikaw ay natamaan ng salitang ito, isulat mo dito sa mga komento. Hinipo ng Diyos ang aking puso ngayon. Makakatulong ito para mahikayat ang mas maraming tao na makinig sa panalangin. Amen. Kaya, ganito gagawin natin ngayon. Kukunin ko ang... Ilalagay ko ito sa kamay ko. Ayan, at ilalagay ko sa dalawang kamay ko. Naniniwala ako mga kapatid na gagawa ng himala ang Diyos ngayon. Magpapakita siya ng kababalaghan sa buhay mo. Amen. Hindi mo kailangang maniwala sa buhay o ministeryo ko, kundi sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang Biblia ay nagbibigay ng tagubilin, mga kapatid, kaya kailangan nating sumunod. Aleluya! May mga detalye talagang hindi natin nauunawaan at hindi para intindihin. Totoo. Dahil ang taong makamundo ay hindi nakakaunawa ng mga bagay ng Espiritu, pero ang taong espiritual, kaya niyang maunawaan ang lahat ng bagay dahil ito ay nauunawaan sa espiritual na paraan. Kaya ngayon, tatanggapin mo ito. Kung gusto mo, ipikit mo ang iyong mga mata. O kaya naman, kung gusto mo, ilagay mo ang iyong kamay sa ibabaw ng cellphone. Maniwala ka, ang pananampalataya mo sa kapangyarihan ng Diyos ang magdadala ng himala. Amen. Manalangin tayo. Panginoon kong Diyos at aking Panginoon, inilalagay ko ang aking sarili sa iyong banal na presensya sa sandaling ito. O Diyos, inihaharap ko sa iyo, Ama, bawat pamilyang kinakatawan, bawat lalaki, bawat babae na araw-araw na nananalangin kasama ko. Panginoon kong Diyos, hinihiling ko po sa iyo para sa bawat isa na ngayon ay nagdurusa. Ama, nagdurusa sa mga pighati ng kaluluwa, nagdurusa, Ama, dahil hindi nila kayang makalaya sa kasalanan. Ang kasalanan ay naging mas malakas kaysa sa kanila. Jesus, sinabi mo na dapat kaming magbantay at manalangin para hindi mahulog sa tukso. Madalas kaming mga biblikal ay hindi nagbabantay o nananalangin. At doon tayo nagkukulang, nagiging mahina at marupok tayo sa harap ng mga pagsubok. Jesus, hinihiling ko na sa pamamagitan ng langis na ito. Ama, pahiran mo ng langis ang taong ito mula ulo hanggang paa. Naway mapahiran ng langis ang taong ito ngayon at bumagsak ang lahat ng kasamaan sa pangalan ni Jesus. Lahat ng masamang pang-aapi, lahat ng ginagawa ng kaaway laban sa taong ito ay itinakwil sa pangalan ni Jesus. Ama, naway ang langis na ito ay magwasak. Lahat ng espiritual na gapos, lahat ng pang-aapi ng dyablo, lahat ng ginagawa ng kaaway laban sa taong ito, bumagsak nawa ngayon sa pangalan ni Jesus. Panginoon, pinapahiran ko ng langis ang bahay na ito. Bawat pintuan ng bahay na ito sa pamamagitan ng pananampalataya ay pinapahiran na ngayon. Pinapalayas ko ngayon lahat ng sandata ng dyablo laban sa kanya. Lahat ng espiritual na atake na dumarating sa gabi, sa tanghali at sa iba't ibang oras ng araw. Panginoon, Ama ko, pinalalayas ko ang lahat ng gawa ng dyablo. Lahat ng atake sa taong ito at sa kanyang pamilya ay bumagsak nawa sa lupa sa pangalan ni Jesus. At pinapalayas ko rin ang mga atake sa kanyang isipan. Ama, ilang beses nang binubulungan ng kaaway ng mga kasinungalingan. Binubulungan, aking Ama, ng napakaraming hindi totoo, mga maling paratang laban sa taong ito. Pakiramdam niya ay mahina at maliit siya dahil inisip niyang siya ang may kasalanan at hindi niya kayang maglingkod sa iyo, Diyos. Ngunit narito kami bilang tagapamagitan, nananawagan para sa isang himala. O Diyos ko, Ama, simulan mo na ang bagong panahon ng mga himala sa taong ito.
O Jesus, hinihiling ko sa iyo na magsimula na siyang makakita ng tunay na pagbabago at na siya ay magpatotoo dito sa channel tungkol sa ginagawa ng Panginoon simula ngayon. O Diyos, sa pangalan ni Jesus, ipinapanalangin ko ang bawat taong may sakit, bawat taong may karamdaman sa oras na ito, mga taong hindi makabangon dahil parang naipit ang kanilang likod. Pinalalaya ko ang kagalingan sa pangalan ni Jesus. Ikaw na may sakit, gumaling ka sa pangalan ni Jesus. Ikaw na nakatanggap ng masamang medikal na resulta, gumaling ka sa pangalan ni Jesus. Ama, hinihiling ko po, buhusan mo siya ng iyong balsamo at punuin ng banal na espiritu. Nawa ang pagpapahid ng Panginoon ay sumira ng lahat ng tanikala. Ama, at nawa ang kapayapaang higit sa lahat ng pangunawa ay dumaloy sa isipan at puso ng taong ito. Protektahan siya laban sa lahat ng kasamaan, laban sa takot, laban sa kawalan ng kapanatagan, laban sa mga atake ng masama. Panginoon Ama, naway ipagkaloob mo ang espiritual na pagpapala sa buhay, puso at pamilya ng taong ito. Panginoon, buksan mo po ang pintuan ng trabaho. Ilang tao ngayon ang nasa kahirapan? Ilang tao, Ama, ang hindi alam kung paano sila mabubuhay hanggang bukas. Ngunit ang Panginoon ay Diyos na nagbibigay at hinihiling ko sa iyo ngayon, Jesus. Maglaan ka sa buhay ng taong ito, Ama. Dalhin mo ang langis, Ama. Dalhin mo, Panginoon, ang kabuhayang nagmumula sa iyo, Ama. Buksan mo ang mga pintuan. At nawa ang taong ito ay mapalaya sa pangalan ni Jesus. Naway matanggap niya ang bagong lakas na espiritual. Aleluya! Ang dating di makapanalangin, makakapanalangin na ngayon. Ang dating di muling makaramdam ng kagalakan. Nagsimula na siyang tumawa sa tuwa dahil ang Panginoon na ang nagpapasaya sa kanya. Sa iyong banal na presensya o aking Diyos, nagpapasalamat ako sa lahat ng kagalingan, pisikal, emosyonal at espiritual. Panginoon, palayain mo kami ngayon mula sa mga gapos ng dyablo. Palayain mo kami ngayon, Jesus, mula sa mga tradisyong pampamilya at panrelihiyon. At naway kami ay maging malaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, naway kami ay maging malaya at pinalaya para sa karangalan at kaluwalhatian ng Panginoon. Sa ngalan mo, Jesus, kami nananalangin. At nagpapasalamat kami sa iyo. Amen. Kaluwalhatian sa Diyos. Aleluya.